Blessed morning everyone, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Faith and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. So isang mapagpalang umaga po sa ating founder ng The Word God's Faith and Life Ministry, kay Pastor Alfred Caslam, sa buong pamilya, lahat ng mga members ng The Word God's Faith and Life Ministry. Good morning, good morning. Isang mapagpalang umaga po lang na po sa San Isidro Homes, Cabuyao. So good morning po sa ating lahat. At isang mapagpalang umaga din po sa lahat ng mga viewers, subscriber, sa lahat po ng mga members, sa lahat ng mga pastor. So good morning. So good morning din po sa ating pastor sa Bohol, kay Pastor Jupilo yung ng Bohol. Sa Cebu kay Pastora C. Pinote at sa Claveria Anii kay Pastor Dio Caslam at sa kanyang assistant kay Pastora Perla Catarata. So good morning po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word That's Right and Life Ministry live stream YouTube channel, Facebook channel. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word That's Right and Life Ministry San Isidro Homes, Cabuyao. So bago po tayo magsimula, tayo po'y manalangin sa Ama upang mayanda natin ang ating sarili sa magandang balita. Yes, good morning, Father God in heaven. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. We come to you in these beautiful days with abundant thanksgiving and praise in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. Father, thank you for the great new day, with your unconditional love, joy, patience, loving kindness, mercy, miraculous ways in our life, Father. Thank you, Father God, for giving us strength, courage, understanding, wisdom, knowledge, and Holy Spirit. You are the best teacher. We acknowledge and allow you to use my mouth to speak your words to everyone must. Salamat, Holy Spirit, sa minsan na kailangan ng mga anak na ang sino man makatunin na may buhay at kapangyarihan. Thank you, Father God, sa paggamit ng aking bibig upang magpahayag ng magandang balita. Thank you, Father God, sa tribal anointing to impart to me, to your servant, to destroy, to cancel, to break all the words of our enemies, against principalities, against power, against rulers of darkness in this world, against spiritual wickedness and high places, Satan, demons, evil spirit, spirit of sickness, spirit of death, spirit of poverty, spirit of anxiety. I will destroy in the name of Jesus Christ of Nazareth. Pinapagapos kita, tinatalayan kita, at ibinabalik kita sa atin sa iyong pinanggalingan. Your defeated enemies in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So good morning once again. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So ano nga ba yung ating pagninilay-nilayan sa oras na ito? Disclaimer po tayo. Narito po tayo upang matuto sa pamamaraan ng Diyos upang makamtan natin ang nais ng Diyos sa atin ng mga pagpapalang spiritual, pagpapalang financial, pagpapalang emotional, at physical na pagpapala. So lahat po nang babanggitin dito mula lamang sa salita ng Diyos. So ano nga ba yung ating pagninilay-nilayan? Benefits of God's faithful provision na matatagpuan natin sa Biblia. So kaya nga ang buhay ay kadalasan parang isang paglalakbay sa ilang puno ng kawalan ng katiyakan, mga hamon at mga sandali kung saan iniisip natin kung makukuha ba natin ang kailangan natin. So kaya nga ito'y nagsisitiis sa makapangyarihang paalala na ang Diyos ay laging nariyan, tapat na naglalaan para sa atin kahit sa mahirap na landas. So tinawag tayo na pag-isipan kung paano tayo naging kasama ng Diyos, na ginagabayan, pinapanatili tayo sa bawat panahon. So kaya nga, ano yung mga pakinabang na ng tapat na paglalaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. So kaya nga mababasa natin sa Deuteronomy 2 verse 7, the Lord your God has blessed you in all the works of your hands. He was watched over your journey through this vast wilderness. These 40 days, 40 years, the Lord your God has been with you, and you have not lacked anything. So kaya nga ito yung ating pagninilay-nilayan na magandang balita na sinasabi ang mga pakinabang ng tapat na paglalaan ng Diyos sa bawat isa sa atin.
So ito yung magandang mensahe na dapat nating pagnilay-nilayan sapagkat ang ito ay sumasalamin sa paglalaan, pangangalaga at patnubay ng Diyos para sa mga tao tulad ng mga taga-Israelita sa loob ng 40 years nila sa ilang paggalagala sa ilang na itinatampok nito ang katapatan ng Diyos sa pagsuporta sa kanyang mga tao sa mahihirap at di tiyak na panahon na nagpapakita na siya ay pinagpala, binabantayan, at tinitiyak na wala silang pagkukulang. Sa isaalang-alang natin ang mga pakinabang, ang kahalagahan nito at ang mga halimbawa mula sa Biblia na nagpapakita ng tapat na paglalaan ng Diyos sa bawat sumasampalataya. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, mga pakinabang ng tapat na paglalaan ng Diyos. So una, ito yung God blessing on our works. So ibig sabihin, pinagpala tayo ng Panginoon, ng Diyos sa lahat ng gagawin ng ating mga kamay. Na ito'y nagbibigay diin na ang pagpapala ng Diyos ay nasa pagsisikap, nasa mga desisyon natin kung bakit tayo pinagpala ng Panginoon. Tulad ng mga Israelita sa kabila ng kanilang pagala-gala ay tinutulungan ng Diyos ang kanilang paggawa at mga mapagpupunan. Kaya ito yung katotohanan ito ay naaangkop sa bawat mananampalataya ngayon. Ang pagpapala ng Diyos ay nasa gawaing ginagawa natin. Dahil ang desisyon ay nasa atin, kung ano yung mga desisyon na ginagawa natin, ito yung gagawin ng Diyos sa atin na nagbibigay sa atin ng tagumpay, kabuhayan at katuparan. Kaya nga sinasabi niya sa Psalm 90 verse 17, May the favor of the Lord our God rest on us. Establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands. So ito yung sinasabi ng Panginoon at sinasabi pa niya sa Proverbs 16 verse 3, Commit the Lord whatever you do and He will establish your plans. So ibig sabihin, lahat ng ating gagawin, kailangan natin, ipinagkakatiwala natin sa lahat sa Panginoon upang tayo ay maging matatag sa ating mga plano, magiging matagumpay tayo sa bawat plano natin. Dahil ang mga pagpapalang ito ay nagpapaalala sa atin na kapag inaalay natin ang ating mga gawain sa Diyos, pinagpapala niya ang bawat pagsisikap natin na tayo ay pinatatatag, pinauunlad ang ating mga ginagawa. Ang mga pagpapala ng Diyos ay ginagawang makabuluhan. Mabungang gawain ang ordinaryong paggawa. So kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni Joseph, si Joseph, siya ay naging successful sa Egypt. Si ito yung tagumpay ni Joseph sa Egypto. Ang buhay ni Joseph ay isang makapangyarihang halimbawa ng pagpapala ng Diyos sa gagawin ng kanyang mga kamay. Si Joseph ay ibinenta sa pagkaalipin at maglaon ay nabilanggo. Si Joseph ay nananatiling tapat sa kabila ng mga hamon. Sa kabila ng kanyang mga kalagayan, pinagpala siya ng Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. Sa bahay ni Potiphar, sa bilangguan at sa kalaunan bilang pinuno ng Ehipto. So umunlad si Joseph sa kanyang ginagawa dahil ang kamay ng Diyos ay nasa kanya. So kaya nga mababasa natin yan sa Genesis 39 verse 2 to 5. Basahin nyo na lamang po at sa Genesis 39 verse 21 to 23. So ito yung naglalarawan kung paano pagpalain ng Diyos ang ating mga gawain kahit na sa mapanghamong mga kapaligiran. So kaya nga kapag nasa atin ang kamay ng Diyos, so kahit na anong mga mapanghamon sa kapaligiran, walang magagawa yung nasa paligid natin sapagkat ang presensya ng Diyos ay nasa iyo,
nasa akin, nasa ating lahat, at nasa tulad ni kay Joseph. So paulit-ulit na binibigyan diin na ang Panginoon ay kasama natin, na siyang pinagmumulan ng ating kaunlaran at tagumpay. So ang presensyang ito ay kitang-kita hindi lamang tulad ni Joseph, kundi pati na rin sa bawat nakapaligid sa sanlibutan sa atin na kanyang mga anak, kagaya ni Potiphar at ang warden ng bilangguan ay nakakakilala na natatanging katangian ni Joseph. So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan upang tularan natin, tulad na lamang mula nang itinalaga niya ang sambahayan at ang lahat ng kanyang pag-aari tulad ni Potiphar. Pinagpala ng Panginoon ang sambahayan ng Ehipto dahil kay Joseph. So kapag tayo ang presensya nasa atin, ang presensya ng Panginoon ay nasa atin, lahat ng gagawin ng ating mga kamay tayo pagpapalain. Tulad ni Joseph, ang pagpapala ng Panginoon ay nasa lahat ng tinatangkilik ni Potiphar sapagkat dahil kay Joseph, maging sa bahay at sa bukid. So kaya nga ito yung matagumpay, tagumpay sa kapighatian tulad ni Joseph, sa kabila na kahit na si Joseph ay isang alipin at nang maglaon ay isang bilanggo, ang pagpapala ng Diyos ay nagbigay daan sa kanya na umangat sa mga posisyon ng responsibilidad at pagtitiwala. So ang tagumpay na ito ay hindi dahil sa mga kalagayan, kundi dahil sa kamay ng Diyos na nasa kay Joseph. So hindi nakabatay sa mga problema na nararanasan ng sambahayan. Ngunit dahil sa kabila ng mga problema, mga hamon, ang Diyos ay nasa kamay mo, kamay ko, kamay nating lahat na sumasampalataya. So kaya sa kabila ng mga hamon, lahat tayo na sumasampalataya ay magtatagumpay tulad ni Joseph. So kaya nga ito'y isang halimbawa na dapat tayong manatiling matatag sa kabila ng mga hamon. Manatili tayong tapat sa kabila ng mga hamon. Tulad ni Joseph, nanatili siyang tapat sa kabila ng mga hamon na kanyang naranasan. So ang pagpapala ng higit pa kay Joseph, ang sambayan ni Potiphar ay pinagpala din dahil sa kay Joseph na nagpapakita na ang pabor ng Diyos ay naaabot sa iba sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ko, sa pamamagitan nating lahat na sumasampalataya sa Diyos. So kaya nga tulad ni Joseph, sa ganung paraan, sa bilangguan, ang pamumuno ni Joseph ay nagdadalas ng kaayusan at tagumpay na nagpapakita ng presensya ng Diyos ay nagdudulot ng pagbabago anuman ang kapaligiran. So hindi nakabatay sa kapaligiran, kundi nakabatay sa presensya ng Diyos dahil sa iyong katapatan at integridad. So kaya nga ito yung sa kabila ng kanyang di makatarungang pagkabilanggo, si Joseph ay nanatiling tapat at ang kanyang integridad ay nagniningning sa pamamagitan ng kanyang masigasig na gawain at pamumuno, na binibigyan din ito ang kalagahan ng pagkatao at katapatan na kahit na humaharap sa mga pagsubok. So kaya nga ito'y nagpapaalala sa atin na ang presensya ng Diyos ay maaaring magdulot sa bawat isa sa atin ng tagumpay at pabor sa mga hindi malamang na lugar, at ang kanyang mga pagpapala ay maaaring makaapekto hindi lamang sa iyo, kundi sa mga nakapaligid sa bawat isa sa atin. So ano pa ang mga benepisyo, benefits of God's faithful provision? Na sinasabi pangalawa, God's guidance and watchful care. So ito yung sinasabi na patnubay at maingat na pangangalaga ng Diyos. So ito'y nagpatuloy na siya ay nagbabantay sa ating paglalakbay sa malawak na ilang tulad ng mga taga-Israelita.
ng aktibong pakikilahok ng Diyos sa paglalakbay at pagpoprotekta sa kanyang bayan. Sa kabila ng mahabang paglalakbay ng mga Israelita, ang presensya ng Diyos ay hindi nagbabago, na nagtuturo sa bawat isa sa ating landas, na nag-iingat sa kanila mula sa mga panganib tulad ng mga Israelita. Kaya nga sinasabi niya sa Psalm 121, verse 3, sabi niya rito, He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Sa verse 4, sa katunayan, ang nagbabantay sa Israel ay hindi iidlip o hindi matutulog man. So, hindi natutulog ang Diyos. So, nakikinig siya sa bawat daing natin. Na tinitiyak ng Diyos na magbabantay at lagi siyang nagbabantay na nagbibigay ng matatag na proteksyon at pangangalaga, hindi tulad ng mga taong tagapag-alaga na maaaring mapagod. So, ang Diyos ay laging gising at matulungin na tinitiyak ang kaligtasan at security ng kanyang mga tao. Kaya nga sinasabi niya sa Isaiah 41, verse 10, sabi niya rito, So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So ito yung pangako ng Diyos. Hallelujah. So kaya nga ito'y isang malakas na katiyakan mula sa Diyos sa kanyang mga bayan, sa kanyang tao na nag-aalok ng kaaliwan at panghihikayat sa panahon ng takot at kawalan ng katiyakan. So na binibigyan din ito ang presensya at suporta at lakas ng Diyos sa bawat mananampalataya, na tinitiyak sa mga mananampalataya na hindi sila nag-iisa sa kanilang pakikipaglaban, pakikipagbaka. So kaya nga ito yung kalagahan ng pakinabang at mga halimbawa sa Biblia. So kaya nga ito yung mahalagang mensahe ng paglalakbay sa pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya nga, ano pa ang dapat nating tandaan, mga benepisyo? God's provision and sufficiency. So, ibig sabihin, ang paglalaan at kasapatan ng Diyos. Kaya nga ito'y 40 taon ang Panginoong Diyos ay sumasa atin. Noong panahon sumasa kanila, sinasamahan sila. Ngunit ngayon, sa kapanahunan ngayon, nasa atin, nasa loob natin ang presensya ng Diyos na hindi tayo nagkukulang sa anuman at nagbibigay diin ng paglalaan ng Diyos sa buong paglalakbay tulad ng mga Israelita sa ilang sa kabila ng pagiging tigang na lupain, walang nagkulang sa bawat sumasampalataya. Mayroon silang pagkain, tubig, damit at proteksyon dahil inilaan ng Diyos ang bawat pangangailangan ng bawat isa. So kaya nga sinasabi niya sa Philippians 4 verse 19, And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. So kaya nga't mahalaga na dapat alam natin na siya lamang ang nagbibigay ng pangangailangan natin according sa kayamanan ng kalwalhatian ng Panginoong Kristo. Kaya nga't ito'y mahalagang mensahe ng banal na kasulatan na siya'y nangangalaga sa bawat isa sa atin. Tulad na lamang sa halimbawa ng mana na binibigay niya, mana, tubig mula sa bato, at ang buong paglalakbay nila sa ilang ng mga taga-Israelita. Naranasan ng mga taga-Israelita ang mga himalang paglalaan mula sa Diyos na nagbibigay na siya ng mana mula sa langit upang pakainin sila araw-araw. So kaya nga, at nang sila ay nauuhaw, nagdala ang Diyos ng tubig mula sa isang bato. Mababasa natin yan sa Exodus 17 verse 6. Ang mga himalang ito ay nagpakita na ang daan ng Diyos ay kakayahang magbigay kahit na sa pinaka-imposible mga pangyayari.
na tinitiyak na ang kanyang mga tao ay hindi kailanman magkukulang. So, hindi tayo magkukulang. Tayo lang ang nagkukulang sa Diyos dahil sa walang pananampalataya o kawalan ng panahon para sa kanyang salita. Kaya nga't ito'y yung pangyayaring ito kung saan inutusan ng Diyos si Moises na hampasin ang isang bato sa Horeb upang magbigay ng tubig sa mga Israelita na nangangailangan sa kanilang paglalakbay sa ilang. So ito'y nagpapakita ng paglalaan ng Diyos at katapatan ng Diyos sa pagtugon ng mga pangangailangan ng kanyang mga tao. So ano pa ang mga benepisyo? Benefits of God's faithful provision. Number 4, God's presence brings confidence and peace. So ibig sabihin, ito yung ang presensya ng Diyos ay nagdudulot ng tiwala at kapayapaan. So ang katiyakan na ang Panginoon nating Diyos ay sumasa atin, ay nagbibigay din ng kalagahan ng presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos ay pinagmumula ng kaaliwan, patnubay at kapayapaan. Ang pagkaalam na kasama natin ang Diyos ay nagbibigay daan sa atin na harapin ang mga hamon ng may kumpiyansa, katatagan, nagtitiwala na nagagabayan niya tayo. Amen. Praise the Lord. So kaya nga sinasabi niya sa Joshua chapter 1 verse 9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you whenever you go. Sabi ng Panginoon. So ito yung sinasabi niya. Inuutos. Hindi ba ako nag-uutos sa iyo? Magpakalakas ka. Magpakatapang ka. Huwag kang matakot o magsiraan ng loob sapagkat sabi ng Panginoon, sa iyo ako saan ka man pumaroon. So kaya nga ito yung tapang na nagbibigay ng katiyakan kay Joshua sa lahat ng sumasampalataya na ang presensya ng Diyos ay nagbibigay na hindi natitinag na suporta at patnubay sa bawat sumasampalataya. Na binibigyan din ito anuman ang mga hamon, sasamahan tayo ng Diyos na tutulong sa atin na madaig ang takot at mapanghinaan ng loob. Kaya nga sinasabi niya sa banal na kasulatan, sa Hebrews 13 verse 5, sabi niya rito, panatilihin ninyong malaya sa iyong buhay, sa pag-ibig sa salapi at maging kontento sa kung ano ang mayroon kayo sapagkat sinasabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan. Hindi ko kayo pababayaan. Ang aking katulong, hindi ako matatakot. Kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na naghihikayat sa bawat sumasampalataya ng kasiyahan at pagtitiwala sa paglalaan ng Diyos na nagpapaalala sa atin bilang mga mananampalataya sa kanyang mga pangako na hindi tayo pababayaan. Naghayag din siya ng pagtitiwala sa tulong ng Diyos na ikinigiit na sa Diyos bilang ating tagasuporta, hindi tayo kailangang matakot sa mga banta o hamon ng mga tao. So kaya nga ito yung isang paalala sa atin na ang presensya ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas at tapang upang malampasan anuman ang mga hamon balakid. So ang kanyang patuloy na pagsasama ay nangangahulugan na hindi tayo nag-iisa kahit saan tayo dalhin ang ating paglalakbay. So, hindi tayo nag-iisa. Kaya ang inyong lingkod, hindi ako nag-iisa. Kaya laging nasa atin ang Panginoon. Tulad ni Moises, na ito yung pamumuno ni Moises sa mga taga-Israelita. So, kaya nga, bilang mga mananampalataya, ito yung dapat nating gawin, na dapat tayong manatili sa kabila ng mga hamon. Sa kabila ng mga hamon na kinakaharap tulad ni Moises, mula sa pagsalungat ni Paraon hanggang sa pag-ungol ng mga tao, nakahanap si Moises ng lakas sa pagkaalam na kasama niya ang Diyos. Ang kanyang kahilingan
Kung ang presensya ng Diyos ay hindi sumasa amin, huwag mo kaming paalisin dito. Ay nagpapakita ng kanyang malalim na pag-asa sa patnubay at presensya ng Diyos. Kaya nga bilang mga mananampalataya, ito yung mga benepisyo of God's faithful provision. So kaya nga, ito yung mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin na napakagandang nakapaloob sa tapat na probisyon at patnubay at pangangalaga ng Diyos sa kanyang mga tao, na pinapaalala nito sa atin na pinagpala ng Diyos ang mga taong gawain ang ginagawa ng ating mga kamay, pinagpala ng Diyos. Binabantayan ang ating mga paglalakbay, ibinibigay ang ating mga pangangailangan, at tinitiyak na wala tayong pagkukulang. Ang mga halimbawa nila Joseph, mga Israelita sa ilang at ni Moises ay nagpapakita ng katapatan ng Diyos kahit higit sa mga pangyayari na nag-aalok sa atin ng kapayapaan, katiwasayan, kasaganaan sa mga nagtitiwala sa Kanya. So ito ang mensahe na dapat lamang tayong magtiwala sa Diyos sapagkat sa Kanya lamang natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan, ang tunay na katiwasayan, ang tunay na kasaganaan at ang tunay na tagumpay, lalong-lalo na ang tunay na kalusugan. Sa Kanya lamang natin matatagpuan. Kaya nga ito'y mahalagang mensahe na hinihikayat tayong umasa lamang sa presensya ng Diyos. Dahil ito yung huwag tayong umasa sa ating sariling buhay. Alam na siya ay aktibong kasangkot sa bawat aspeto ng ating buhay, sa ating paglalakbay. Ginagabayan niya tayo, sinusuportahan niya tayo at nagbibigay siya para sa atin. Habang naglalakbay tayo sa buhay, maaari tayong magkaroon ng tiwala sa hindi natitinag na pangangalaga ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga nagtitiwala tayo na tayo pagpalain niya ang ating mga pagsisikap, babantayan niya tayo, at tutugunan niya tayo sa lahat ng ating mga pangangailangan ayon sa kanyang masaganang mga pangako. Kaya dapat nating ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan sa kanyang mga pangako. Kaya nga kung nais natin na makamtan natin ang mga benefits of God's faithfulness provision, ito lamang ang tanging paraan na tayo magpasakop sa kanyang pamamahala. Siya ang tagapamahala ng ating buhay, siya ang ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin ito. Sundan natin ang panalangin ito. Heavenly Father, alam kong pinag-iwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak upang mamatay sa aking lugar at sa ikatlong araw ay muling nabuhay para sa aming lahat. Panginoong Isus, kailangan kita, nagtitiwala ako, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan. Sa isip, salita at sa gawa, sinasadya man ito, hindi sinasadya mo lang pagkabata sa ngayon. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at pinangyayakit sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa iwalang hanggang pamilya. Salamat ikaw po ang maghari sa korona ng aking buhay at mamuhay ako ayon sa inyong looban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So, kung ginawa po natin ito, maniwala po tayo po ay makakamtan natin yung mga benepisyo dahil sa katapatan ng Diyos na siyang naglalaan para sa atin. So tayo po'y manalangin sa Ama. Yes, Father God, in the name of Jesus Christ of Nazareth, with the power of the Holy Spirit, salamat naman sa pagpapaalala mo sa mga benepisyo mo, sa iyong katapatan at sa iyong paglalaan sa bawat isa sa amin, na punong-puno kami ng biyaya, kagalakan, kasiglahan. Salamat sa kalakasan at pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, sa lahat ng aming mga mahal sa buhay, mga magulang, mga anak, mga kapatid, mga mananampalataya sa Luzon, Visayas at Mindanao at lahat ng nananatiling tapat sa iyo, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Salamat, Ama, naman ang kanilang mga desire. Salamat, Ama, na granted na according to riches and glories of our Lord Jesus Christ, na mananatili sa bawat tahanan ng aking mga kapatid. Thank you, Father God, sa divine protection. Lagi mo kami iniingatan na hindi kami
tukso, hindi kami mapahamak, sapagkat ikaw ang the best na nagbabantay at tinuturo mo sa amin ang tamang direksyon ng pamumuhay. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. You're the best shepherd. You're the great physician. You're the best provider. Thank you, Father God. All the glory and honor belongs to you in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. Good morning and God bless po. Sa mapagpalang umaga po sa lahat ng mga viewers, subscriber. All the glory and honor belongs to you in Jesus' name. Pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. God bless at ingat po tayo. Bye for now.